I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang mga hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle driver sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Sa mga nabigyan na, maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga magsasaka at ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Pangatlo, sinisikap natin maprotektahan ang mamimili ng hindi nalulugi ang mga negosyante. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee at iba pang fee. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Ikahuli, tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Gumagawa tayo ng mga hakbang upang hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Sa March 25 naman, magsisimula ang serbisyo fair ng DepEd. Dito, ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan upang makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduate natin. Mas madali nang makakakuha ng clearance, hindi pa gagastos na malaki sa pamasahe. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang maiiwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Naway manatili ang ating tiwala sa isa't isa at ang pananampalataya na malagpasan din natin ang mga pagsubok. Dalangin natin ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat.
So yun mga kababayan, narinig nyo yung statement ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Siguro naman naintindihan nyo yung ibig niya sabihin. Pero kanina nakita ko po, nagwiwilga po yung mga drivers, no? Parang ang dating sa akin isinisisi pa sa gobyerno yung pagtaas ng langis. Sana po no, naintindihan nyo po at lawakan na yung mga kaisipan nyo. Alam nyo kung ano dahilan kung bakit tumaas ang langis. Hindi po natin kagustuhan po yun. Hindi po kagustuhan ng Pangulo o ng pamahalaan o ang Pilipinas. Yan po ay sanhi po ng kaguluhan. Alam din naman po natin, hindi lang naman po Pilipinas ang nagsasuffer. Of course, all over the world, sa bawat country. Yan po ang ihinanaing. Pero wala tayong magagawa Gulo talaga you know. But siyempre, we all hope to do is prayers lang, no? Manalangin tayo na sana mahinto yung gulo so soon as possible. Kasi malaki talaga po ang impact nito ang apekto nito sa buong mundo. No? Sana po sa ating mga drivers, wag naman po kayo manisi sa pamahalaan. Walang may gusto na mangyari ang kaguluhan sa Middle East. Pero alam naman rin po natin, tulad niyan, you know, to the rescue na naman ng Pangulo, alam niya po, naintindihan niya ang hinanain nyo, kaya yun, magbigay ng tulong, no, sa ating mga drivers. Yung bang kanina kasi sa nagwiwilga. Parang grabe naman, 'di ba? Parang lahat na lang isisisi kay PBBM. Wala ba tayong sariling utak or nakakaintindi para maintindihan natin ang totoong pangyayari, 'di ba? So, yun, shout out guys sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Manalangin lang po tayo para mahinto yung kaguluhan yan. God is good all the time at powerful. Anytime pwede niya yang ihinto. Basta magtulungan lang tayo sa panalangin, guys. Ganun lang kasimple sa pangyayaring ito. At alam din po natin sa mga pastor na nanonood and sa mga nagbabasa ng Biblia. Guys, biblical po 'yan. Sabi nga doon, sabi ko 'di ba, basahin niyo po yung pahayag mula verse 1 hanggang pinakadulo. Makikita niyo doon. At malalaman niyo doon, maintindihan niyo kung bakit nagkaroon ng kaguluhan diyan sa Middle East. Tatayo yung balahibo niyo for sure. Pag nabasa niyo po 'yun, yung Revelation, makikita niyo doon. Kaya hindi na ako nagtaka kasi biblical na po 'yan. Wala tayong magagawa. Ang Diyos lang ang tangi may likha sa atin at siya rin ang tawag dito, siya din ang makapagligtas sa atin. As long as you have faith in God, walang imposible sa Panginoon, maliligtas ka. So yun mga kababayan, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Bye everyone. Today is March 16, 2026.